Magandang umaga po, Manong Ted at Miss Chacha. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Salamat sa panahon, Attorney. Go, Cha. Please, go. Salamat nga po sa panayam, Attorney Michael. Attorney, unang punto po muna. Sabi nyo kahapon, sa proper forum po haharap si VP Sara. Para lang po malinaw, saan po ba yung sinasabi ninyo na proper forum? Kung ito po, Miss Chacha, aakyat sa Senado, sa pananaw namin, no, yun na po yung proper forum. Explain ko lang po bakit namin sinasabi na yun yung proper forum. Kasi doon po sa liham na isinumite natin sa Committee on Justice the day before the hearing yesterday, which was Tuesday po kami nagpadala ng sulat, inilahad po namin doon no, ang aming objection dito sa proceedings na iginaganap dahil sa aming pananaw, and again, with due respect to our law, pero ito naman ay posisyon ng defense team, sa aming pananaw po kasi pumupunta na po tayo sa conduct of a trial, no? In fact, the word mini trial has been circulating. At yung mini trial po sa amin, malinaw naman sa saligang batas natin na pagdating sa initiation of impeachment proceedings, yan po ay kapangyarihan ng ang House of Representatives. Pero pagdating po sa trial or pagtatry ng mga impeachment cases, yan po ay sa Senado na. That's why ang posisyon namin ay this is already exceeding the jurisdiction of the House of Representatives at dapat po kung talagang magkakaroon man ng ganitong semblance of a trial, talagang dapat sa Senado na po ito ganapin. Oo. Attorney Michael, sumagot po dyan ang mga members ng committee. Ang sinasabi po nila, Opo. clarificatory hearing pa lang naman daw po ito to determine the probable cause. Gusto ko pong malaman, sa tingin po ninyo, sa ginagawa ngayon ng Kamara, saan po ba sila lumampas sa kanilang mandato? Because according to them, it's just a clarificatory hearing. Opo. Again, our intention is only not to debate, no, but our intention is only to lay down ang posisyon natin para sa kaalaman ng ating mga kababayan para mas lalo nilang maintindihan ang ating posisyon. Sa atin po, when you are evaluating complaints, no, and for the pure determination of probable cause, dapat po ina-evaluate dyan ay yung complaint mismo at yung mga ebidensya kung meron man na naka-attach doon sa mga reklamo o mga complaint na inihain. Sa atin po ngayon, nakita natin na lumalampas na kasi doon sa mga allegations ng complaint at doon sa mga naka-attach na ebidensya. In fact, nakikita nyo, nagpapasapina na ng kung ano ng mga dokumento na hindi naman naka-attach doon sa ating complaint. So sa tingin namin doon po, nag-exceed na tayo doon sa exercise of just determining probable cause. At dahil po doon, nakikita meron ding mga witnesses na pinapatawag. Kung yung witnesses naman po ay may mga affidavits na naka-attach doon sa complaint, malamang naman po ay masasabing clarificatory yan. Pero kung wala naman po mga affidavits or hindi naman po kasali yung mga witnesses sa mga reklamong inihain, that is already in excess, no, of the determination of probable cause. At pupunta na po tayo sa nagmumukhang trial kung saan dapat sa Senado na isinasagawa. Ang tanong po ni Chacha kanina ay yung inyong pagdulog para questionin po itong nangyayari ngayon na proceedings sa Kamara de Representante. I'm sure ang tanong ni Chacha ay pagdulog sa kataas-taasang hukuman. Opo, that possibility is always there po. No? It's a very real possibility. Although hindi ko pa po masabi kung talagang yan na ang gagawin namin. Inuna po muna namin talaga na ilahad sa committee, out of due respect to the committee, kung ano ang opposition natin doon sa ginaganap na proceedings. But hindi ko po i-deny na that possibility is very real and it's always gonna be there. At it's one of the options that we are considering. Pero ayoko pa pong categorical magsabi na yan ang gagawin namin. Once meron na kaming desisyon on that, that's something na pwede po nating pag-usapan. But how soon will you make the decision, Attorney, considering the fact that number one, no, you claim, no, dito po sa inyo pong sagot, dito po sa mga complaints na ito is that dapat ang panuntunan natin evidence muna bago ang hearing, no? Kumbaga po, kumbaga dapat dito is yung paghahanap sa ebidensya dapat nauuna yan para doon sa pagsagot ng inaakusahan. Hindi yung sagot muna kayo, tapos tsaka namin hahanapin yung ebidensya. In this case po, may subpina na
para po sa records mismo ni VP Sara, opo, doon sa kanila pong, I think, tax records, pati mga negosyo nung kanyang mister, etc. etc. Sir, Opo. ito ho, medyo ano yan, sir, ha? Subpina yan, at yan po ay lawful order supposed to be po ng Committee on Justice. At obligado dito yung sinumpinahan na sumagot. And then, kung yan po, sorry po, kung yan assuming lang ay discriminatory sa inyong kliyente, malalagay kayo sa matinding defensive position, attorney. Opo, tama po kayo. Yun po ang hirap doon, no? Kung meron mang incriminating, and I'm not saying meron, dahil may tiwala naman kami na naaayon naman ang kanilang mga tax filings. Pero kung meron man, yun nga ang magiging problema, no? Hindi tayo makaresponde ng tama. And that is why definitely hindi ko po i-deny that that's a possibility. How soon? I cannot say at the moment, but pinag-uusapan naman po ng defense team ang lahat ng possible remedies available. Ito po ay, of course, amin ding hihingan ng clearance mula sa ating Vice Presidente mismo. And once there's any indication na yan talaga ang move namin, we will also not deny it po and we will tell it to you straight. Sa ngayon lang po, tinitingnan din namin yung developments. Alam na natin, nagkaroon na ng mga subpoena. Kahit nga po ako ay nabanggit nyo, ay sinubpoena. So itong mga bagay na to ay kinukonsider natin dito kung talagang maghahain na tayo ng any petition before the Supreme Court. Kailangan lang po kasi kung maghain tayo, gusto nating klaruhin na ito ay hindi sa ayaw sumagot ng ating Vice Presidente. In fact, ang ating Vice Presidente last year pa gusto nang mag-trial, no? So, dahil gusto niyang sagutin ng mga alegasyon laban sa kanya. Pero sa atin, tinitingnan muna natin kasi kung magpa-file tayo ng kaso, siyempre sa Supreme Court, gusto naman natin talagang matibay yung ating magiging batayan at talagang mapapakita natin na medyo hindi na po patas ang labanan dito pagdating sa mga aligasyon laban sa Vice Presidente. Oo, kumbaga, yung I'm sorry, incriminating yung makukuha nilang mga informasyon. Attorney, parang kasi po ang next hearing ay sa April 14 na, no? April 14 na. Ano yan, attorney? Wait and see muna kayo kung gaano kabigat yung makukuha nitong subpinang ito sa posible po. Hindi Kasi pa. wala akong narinig na bank records. Tama, di po ba? Ang sinasabi lang po ay tax record. Tax record at SALN, I think po, kung di ako nagkakamali. Tama rin. Yung SALN ho naman, actually, hindi naman ganun kalaking issue yan. Oo. Basically, di po ba? Pero yung tax record, wala pa pong pinag-uusapang bank records dito. Ano po yan? Maghihintay muna kayo ng bank records subpoena? Ganun po ba yun? Parang tumatiming kayo para, kumbaga, paglapit sa Supreme Court, medyo solid na ang inyo pong magiging question? Sa amin po, hindi lang po timing, no? Tinitingnan din natin kung kasi magkaka-Holy Week break din po tayo, hindi ba? So it's really more of tinitingnan namin kung ano ang well, I guess nga, no, I will be contradicting myself here because I might say timing na naman, but I will have to assess kasi yung mga will have to review everything that was said yesterday. No, titingnan namin, nagpapatranscribe man kami ng mga hearings. Titingnan natin kung may basehan na talaga na umakyat sa Supreme Court, and that's the time we make the decision. That's a possibility, but yung incriminating, sir, I don't want to jump the gun and already say that there's something incriminating because of course our position is malinis naman yung mga naging filing ng ating Vice Presidente. Opo. Yung sinasama na po yung asawa, anong sabi po doon ni Vice Presidente? Well, hindi pa namin napag-usapan yan ni Vice Presidente, no? Pero sa aming pananaw, yan po ang sinasabi natin. Hanggang saan ba hahantong ito? Dahil kung ang sabi nga natin, dapat ang evaluation ay dun lang sa complaint at yung attached pieces of evidence kung meron man. Pero kung sino-sino na ang pinapatawag, kung ano-ano ng records ang pinapatawag, hindi na natin alam kung saan ang hangganan ito. That's why sinasabi namin na walang jurisdiction ang komite na gawin ang mga bagay na ito. Of course, sabi nga natin, the SC is always there. But syempre po, bilang just to be appropriate about everything,
gusto naming ilahad muna at bigyan ng pagkakataon na marinig kami ng komite. Ah, nasa ngayon si Vice President Duterte? Nandito po sa Pilipinas ang ating Vice Presidente. Hindi ba siya pupunta ng Dahig para sa birthday po ni Tatay Digong? Hindi ko po alam yung schedule niya, pero ang sa pagkakaalam ko, wala naman pong ganong schedule so far na nababalita sa akin. Okay. And sa ngayon po, I'm sure magiging abala ang inyong legal team to confer with her. But basically ngayon na pati po kayo ay nadadamay dito, paano po dito ang pati ho yung kanyang dating chief of staff, yung mga availability po nitong mga dating tauhan ni VP Sara sa isyong ito? Opo, pagdating po sa availability, yung mga tao naman po na may mention, no, ay nagtatrabaho pa rin naman po sa OPP. Ako naman po, pagdating po sa PINA, I think I made it very clear yesterday. I am of the disposition that I will comply with the subpoena. Kasi alam niyo po, nung nagkaroon ng Committee on Good Government and Public Accountability hearing, ako po ay napatawag doon at sinagot ko po lahat ng tanong. No? Kahit na abogado ako ng Vice Presidente noon, hindi po ako nag-invoke ng attorney-client privilege. Para sa akin, factual naman yung tanong, isasagutin ko rin po yung tanong based on my personal knowledge. Wala naman po akong kailangan itago. So sa akin, dahil dito sa subpoena, ako po ay willing to attend. And if I attend, I will answer the questions. Of course, to the best of my knowledge, meaning personal knowledge po. I cannot, of course, answer questions na wala naman talaga akong alam. Opo. Sir, si Madriaga po kasi ay pinasumpina na rin and most likely haharap ito, no? Pero sabi nga po ninyo, unfortunately for your side, hindi kayo pwede mag-cross-examine sa kanya, di po ba? Yun po sinasabi sa ground rules kahapon. Pero, pwede po daw idaan sa committee chairman kung may mga katanungan sa kanya. Sa inyo pong pagharap po, eventually nga, at nandoon si Madriaga, kung meron po bang ipapadalang abogado ang Vice Presidente para ho makapagtanong kay Madriaga at maaring idaan, nasa na ho ba si Bong Suntay? Parang di ho namin nakikita. Di ba pwede pong idaan sa miyembro ng Committee on Justice na medyo bukas para po sa panig ng Vice Presidente? Opo, yan po din yung nabalitaan natin yesterday, no? Yan yung isang pag-uusapan din ng defense team, yung kumbaga pagbabago na pwede tayong magtanong through the committee chairperson. Ngayon, I think that is trying to pattern yung nangyayari po sa preliminary investigation kung saan ang mga abogado hindi pwede mag-cross-examine pero pwedeng magtanong through the fiscal, no? Through the prosecutor. Pero pagdating po sa ganito kasi, totoo lang Manong Ted, meron din akong mga reservations. No? For example, nagsasalita ang isang testigo. Siyempre po, alam niyo naman, sa cross-examination, abogado talaga yung gumagawa niyan kasi mabilisan yan eh. Diba? You'll have to object, you'll have to respond depending doon sa magiging mga testimonya o sinasabi o statement sa agaran. So, I don't know operationally kung paano mangyayari yung magsasubmit kami ng question. Tapos, bago pa matanong yung tanong, kumbaga, nailahad na lahat. So, nawawala yung momentum, yung mga ganyang bagay. But of course, those are going to technicalities. But yan ang isang pag-uusapan namin. Ngayon, kung magpapadala ng abogado, that is something na hindi ko pa masasagot ngayon dahil sa totoo lang. Hindi pa namin na pag-uusapan. Pero ang opposition kasi namin dito, Manong Ted, is the entire proceedings. Ang objection natin dito is fundamental na yung conduct ng ganitong trial type sort of committee hearings ay para sa amin unconstitutional na dahil dapat sa Senado ito. But again, I'm sure may ibang posisyon ang ating lawmakers at gusto ko lang din ipahiwatig na nirespeto din natin ang kanilang posisyon. Kailangan lang natin mailahad yung atin. Okay. Ano ba ang tutol ninyo sa paggamit sa testimonya, written and and personal mismo po sa Committee on Justice hearing itong kay Madriaga?
Yung kay Madriaga po, that was attached to the complaint. So Oo. kung meron mang clarificatory, kung talagang clarificatory lang mangyari, sa akin naman po wala naman pong problema doon. No, ang problema namin is more on yung mga papatawag pa ng mga dokumento at pinapakalap pa ng mga dokumento at pinapatawag ng mga witnesses. Dahil sa amin, that goes beyond the evaluation of the complaint. Di ba? Yan nga sinasabi natin. Kung walang ebidensyang naka-attach, bakit tayo nag-allege? Tapos biglang ngayon, maghahanap tayo in the hopes, no, and I have to emphasize this, in the hopes that there is something incriminating that will somehow come out. Diba? So, yun po yung ano talaga natin. Pero kung clarificatory, sabi nga nila, pareho lang naman sa preliminary investigation, it's akin to a preliminary investigation, pwede naman talaga, let's aminin natin, pwede naman talaga yung clarificatory questions. Pero kung ito po ay gagamitin para lang talagang magtatawag ng iba't ibang testigo para sirain ng ating Vice Presidente, na walang kalaban-laban pagdating dito sa ganitong proceedings. Sabi namin, ito venturing into trial na. At kung trial na, hindi talaga pwede sa House yan. Okay. Nasaan na ang mga kalyado kaya ng Vice Presidente? Although si Congressman Marcoleta ng party list group na sa GIP ay hindi miyembro ng komite, no? So doon pa lang po medyo magandang bagay na nga na siya nakapagsalita. Pero asan na? Halimbawa, si Congressman Bong Suntay na ang una po naman, maayos ang kanyang mga argumento, no? Pero ngayon po, hindi siya nakikita sa pagdinig na maaari maging kahit pa paano, maging panig po, no? Mapakinggan ang panig ni Vice Presidente. Opo, Manong Ted, yung kay Congressman Suntay, I don't want to be unfair to him. Hindi ko kasi po siya nakakausap, no? So, hindi ko po talaga alam anong nangyari. And to be honest, kaming mga abogado, we don't want to rely na yung mga kaalyado or things like that. That's why kino-question na namin yung proseso. Kasi kung at least nasa trial tayo, hindi tayo maasa sa mga kaalyado, no? Talagang tayo mismo ang pwedeng mag-rebut at pwedeng mag-present ng confront sa mga witnesses and to show na walang katotohanan yung mga statements na binibigay through cross-examination. Pero yun nga po Manong Ted, ang hirap sagutin ng tanong nyo dahil kami naman po ay kahit kailan si Vice Presidente wala pong naging utos sa amin to even coordinate sa mga aliado dahil ang sa kanya lang talaga, nasabi nga niya nung isang interview niya na allergic siya sa mga politiko, no? So sa atin po talaga dinadaan na lang niya talaga sa legal. O sige, so kami po muli ay tatawag sa inyo kasi nga napakainam din po na napapakinggan natin ang panig po ng Vice Presidente. Gayon din po naman ang aming mga naging panayam kay Chairman Luis Tro, kay Congressman Joel Chua. Ano po, dito po sa usapin na ito, para lang ho natin maibalansi po ang equation. Sa usapin po ng informasyon sa mga kabilang panig sa kaalaman ng ating mga kababayan. Salamat po, Attorney. Salamat po, Manong Ted. Siguro pahuli na lang, gusto ko lang po rin ipahiwatig na nire-respeto natin lahat ng opinion. They may be adverse to us, pero nire-respeto natin lahat ng opinion. Sa atin lang, we also want to lay down our position. At salamat po sa pag-imbita sa amin dahil nga importante po din para sa amin na mailabas din po yung posisyon namin para hindi ma-misinterpret at lalong maintindihan ng ating mga kababayan. Salamat na marami po, Attorney. And sabi nga po ni VP Sara, syukran. Syukran po. Salamat po, Manong Ted, at salamat, Ms. Chacha. Thank you. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.